Ayan, so magbibigay na naman tayo ng idea dun mga idol sa mga naka-rouser NS150, NS160, NS150 at NS125. Ito sa paglagay ng kicker naman mga idol yan. Kasi minsan marami ding nagkakamali dito. Ayan, may mga timing kasi yan kung paano mo siya isasalpak. Kasi pag nagkamali ka ng lagay nito, sigurado may madudurog sa makina mo. Ayan. Yan, umpisa natin. No? Salpak, gamitin nyo lang tong kicker nyo. Ito yung kickstarter, ito yung kicker. Ayan, lagay natin. So sa pagsalpak, ito lang. So lagay nyo siya ng pagganito. So huwag nyo kalimutan yung washer na manipis. Meron yan para pagka nilagay nyo siya doon, hindi siya uuga. Tapos meron din siyang washer dito sa labas na manipis para paglagay mo ng crankcase, sakto lang din yung fit niya, hindi siya yung kakalog-kalog. Okay, so salpak natin, ganito lang. Kailangan ang puruma ng kicker mga idol ay itong stopper na to ay nakapunta siya dito. Huwag yung manggagaling dito kasi delikado. Pag kick nyo yan, durog lahat yan, wasak yan. No? Marami ako na-encounter dito sa mga Rouser 135. So nawawasak yung pag naglagay ng ganito, advance masyado. Ayan, kailangan nakabalagbag lang siya dito. Yan, lagay natin siya. Ayan, pwesto nyo muna. Huwag nyo muna siya pakagatin dun sa mismong gear. Tapos yan, makita nyo na yung kawit na yan. Oh. Salpak nyo lang siya muna dyan ng konti. Yan, diin nyo lang siya. Yan, tapos tulak nyo ng konti yan. Tapos ikutin nyo siya ng pakaliwa. Okay, so huwag nyo muna yung pakagatin yan. Ikot nyo siya ng pakaliwa. Yan. Ikot nyo siya, tapos tulak nyo ng konti. Yan. Pagkatulak, bitaw. Tapos, bunutin nyo to. Kailangan mga idol, yung pinaka-stopper niya, sasabit din siya dito sa ilalim. So, meron din yan, may 2/8 na tornilyo yan. Tapos meron siyang stopper dito na parang flat bar na maliit. Tapos pag nakapasok na, tutulak ko siya ng konti. Yan, tapos okay na yun. Tapos dito naman tayo sa paglagay ng clutch housing. Okay, sa paglagay naman ng clutch housing mga idol yan. Unahin nyo muna itong washer na to, makapal. Yan, makapal. Ito kasing manipis, iba to. So madalas na nagkakamali dito, nauna ang paglagay nito. So unahin nyo palagi yung makapal. Yan, lagay natin ito makapal. Tapos pangalawa yung bushing. Yan, bushing. Tapos saka mo siya ilalagay ngayon yung clutch housing. Yan. Galog-galog lang, ganyan lang paglagay niya. Okay. So paglagay ng clutch housing, lagi nyong tatandaan mga idol, kailangan shoot yung oil pump gear dito sa clutch housing sa gear niya. Kasi pag hindi ma-shoot yan mga idol, pag andar ng motor mga idol, hindi iikot to. Kung hindi man siya iikot, pwede siyang madurog. Pag nadurog, ang problema, walang langis na umakyat papunta sa head kasi ito yung oil pump gear na nagsusuporta lang para pag umikot yan, aakyat yung langis sa head para magkaroon ng supply yung langis sa head para hindi siya masira. Yan, so galaw-galawin nyo lang yung gear para pumasok. Yan, pasok na yan. Ngayon, ito na yung washer na isa. Yan, yung medyo manipis. Dito din yan. Yan. Kasunod mo na itong clutch housing, clutch hub, clutch wheel, tapos clutch lining. Bilis lang naman ipasok to. Yan, sa paglagay, ganito lang din. Galaw-galaw lang konti. Ikot-ikot lang, shoot nyo lang siya. Yan, lahat na yun, shoot na yan. Tapos, higpitan nyo tong mga spring na to. Okay. Tapos, washer ulit. So, yung washer na puti, dapat ito yung mauna. Kasi ito yung kakapit sa clutch housing. Tapos, yung isa naman, ito yung kakapit sa castle nut. Yan, yung castle nut naman niya ay, ang pahigpit nito, paluwag. So, kung pagka nilagay nyo siya, pakaliwa yung ikot. Yan. Yan. Tapos, sunod natin yung bearing. Yan. Tapos ito mga idol, huwag yung kakalimutan to. Ito mga to kasi napaka-importante nyo yan para pagtukod ng dito tatama kasi yan sa crankcase. Ayan, pagtukod. Ito naman malalaman nyo pag mali ang paso. Pag tinulak niya, matigas yan, di ba? Hindi siya may tulak. Kailangan i-shoot nyo yung sa loob. Yan. Tapos madidiin na yan. Yeah. So, ganun lang mga idol para may idea kayo para kahit paano
kayo na lang din magkalas ka ng mga motor nyo sa mga naka NS125, NS150 at NS160.